ng pag-usapan po, ano? Tila walang katapusang sagutan po mga kabida, no? Sa pagitan ho ni Yusek Claire Castro at saka ito hong si Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. May panibagong banat po mga kabida, no? Ito hong si Undersecretary Claire Castro, ano po, no? Kay Vice President Sara Duterte po mga kabida, no? Tinawag po niyang fake news at source ng fake news ito hong si VP Sara, mga kabida. Matapos pong isiniwalat ng Vice Presidente, ano, sa isang interview na meron pong police report daw, ano, kung saan po doon sa police report na yon, doon po sa Amerika, no, kung saan ay meron pong natagpuan na isang executive, ano, na wala na pong buhay mga kabida sa loob po ng isang hotel room. Alright? And then doon po sa naturang room, andun daw si First Lady Lisa Marcos po mga kabida, no? Ayon po sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte, kung saan po ay pinagbatayan niya yung police report. By the way, yung executive pala, yung nakitang patay ay ayon po sa Vice Presidente, allegedly na-overdose daw mga kabida, no, ng isang substance o illegal substance, ano po. At mayroon pong nakuha daw dun sa loob ng kwarto na inihinala po ng mga police, ano, na isang cocaine, ano, suspected cocaine mga kabida. So yun po yung medyo nag-react ito hong si Undersecretary Castro, ano, sa sinabi po ni VP Sara nang tanungin po mga kabida ng isang reporter, ano, ng Malacanang Press Corps. At ang sabi po niya is fake news daw. Si VP Sara yung source po ng fake news. Okay? Meron pa nga siyang ipinakita, no, na mga pictures. Okay? Na nagpapatunay po na March 10 pa lang dumating na dito sa Pilipinas, ano? Ito hong si First Lady Lisa Marcos po mga kabida. Isang araw, okay, nang arestuhin po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po? Okay? So, pakinggan muna natin ito hong press briefing, ano, ni Undersecretary Yusek Castro po mga kabida, at pagkatapos niyan magre-react po tayo. Ipaparinig po namin din sa inyo, ano, ito hong banat ni Vice President Sara Duterte, ano, doon po sa sinabi po ni Undersecretary Castro na fake news ito hong si Vice Presidente po mga kabida. Narito po. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC.
papaano po ito maiko-correlate kay First Lady. Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paliwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Ayun po. So, ang sabi po ni Undersecretary Castro po mga kabida, no? Paano ho ma-connect ni Vice President Sara ito hong nangyari daw kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Kung saan po ay inaresto po siya nung March 11, okay, mga kabida, ng mga tauhan po ng Criminal Investigation and Detection Group, ano? At dinala ho dun sa International Criminal Court. Dito ho sa kay First Lady Lisa Marcos, yung sinasabi po ni Vice President Sara Duterte na nasangkot yung kanyang pangalan dun po sa nangyaring krimen dun po sa Estados Unidos po mga kabida, March 10 pa lang, andito na po sa Pilipinas. Ang sinabi kasi ni VP Sara na every time meron pong issue, ano, itong Marcos administration po mga kabida, may palaging reshback ito, ano? Okay? Pinagdidiskitahan yung kalaban po nila sa politika, ano po, no? Ito hong mga Duterte po mga kabida. Okay? Kaya yun yung example po ni VP Sara, no? Dahil meron pong issue patungkol ho doon sa First Lady, ano, doon po sa US, para daw matabunan yung issue na yon, ito po yung ginawa ho na reshback po ng administrasyong ito, ano. Hinuli itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, at dinala po mga kabida doon po sa ICC para malaking yung istorya, malaking balita po, ano, mga kabida. At sa ganun, hindi na po mapag-usapan yung issue po daw ni First Lady Marcos o First Lady Lisa Marcos, ano po, no? Sa pagkakaintindi ko po, doon po sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Pero ang sabi po ni Yusek Castro, fake news yan. Kasi hindi ho daw makonect ni Vice President Sara Duterte yung nangyari sa kanyang ama doon po sa kay First Lady. Kasi ho, unang dumating dito sa Pilipinas, Paano ho magkaroon po ng connection, March 10 pa lang, dumating na po dito sa Pilipinas si First Lady Lisa. Samantala, yung nangyari ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, March 11 po mga kabida. Okay? So, binansagang fake news ni Yusek Castro, ito pong si VP Sara. Okay? Now, meron pong buwelta dyan, mga kabida, no? Ito hong si Vice President Sara, dun po sa sinabi po ni Claire. Gaya ng sinabi ko po kanina, wala na pong katapusan yung banatan po ng dalawa, no? Yung sagutan po ng dalawa po mga kabida, ano po? Eto, pakinggan muna natin ito hong naging tugon. Sagot po mga kabida ni Vice President Sara Duterte, dun po sa sinabi po ni Claire Castro na fake news. Ito hong si Vice Presidente Sara Duterte. Narito po, pakinggan po natin yung kanyang panayam, mga kabida. Minister Navarro ni JC. Ma'am, fake news daw. Kayo po ang pinanggagalingan ng fake news about doon kay First Lady according to Yusek Castro. About doon sa drugs, nakasama siya sa police report dahil nandito naman siya sa Pilipinas bago pa raw po ipaaresta si Presidente Duterte. Okay. Yung sa nangyari na... Opo, kayo daw po ang fake news daw. You're the source of Sige. Oo. Lagi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro at sa pinsan niya na si Franz Castro dahil nga ang kanilang
pamilya ay pamilya na garbage in, garbage out. So, basura ang may malabas lagi sa bibig. Mami, mukhang hindi ata, I don't know kung nagigets ni Yusek ang ibig niyong sabihin kasi in-interpret niya yun as regarding to the investigation po sa Prime Water. Ano po ibig niyong sabihin pag sinabi ng garbage in, garbage out? Ang ibig ko sabihin, kailangan ko, ayoko na mag-explain. Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yon at wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Nako! Ang sabi po ng Vice Presidente po, mga kabida, wag na nating pakinggan yan. Si Yusek Castro kasi basura daw yan. Nadamay pa yung pamilya po ni Yusek Castro po na basura daw. Sabi po ni Vice President Sara Duterte, nadamay pa po itong si Franz Castro, nakamag-anak daw, pinsan daw ni Yusek Castro po, mga kabida. Tinanggi naman po yan ni Undersecretary Castro na hindi ho sila magpinsan ni Franz Castro. Pero anyway, yun yung pagtingin ho ni Vice President Sara Duterte po, mga kabida, basura. So, bakit pa daw natin pakinggan ito hong si Yusek, kasi ho, lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay basura. Okay? Kasi ho, yung sinabi po niya na garbage in, garbage out. Kung ano yung pumapasok po sa kanyang bibig, ang ilalabas po daw niya, mga kabida, basura din. Kung basura yung pumapasok sa kanyang bibig, basura din ang lumalabas. Okay? So, yun yung ibig sabihin po niya ng garbage in, garbage out. Mas matindi po ito, kaysa dun sa fake news. Kasi basura talaga Ibig sabihin, walang kwenta yung kanyang mga sinasabi, Yun yung ibig sabihin po ng basura. Walang value, walang kwenta. Okay? So, bakit pakikinggan po daw natin, Ito mga sinasabi po, ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, Nung tinanong po itong si Vice President Sara kung ano bang ibig sabihin po niya ng garbage in, garbage out, tumanggi po siyang i-elaborate po ito, mga kabida. Kasi understandable naman yun Kumbaga, madaling intindihin yon, Okay, hindi na po kailangang ipaliwanag pa. Okay? Para kay Secretary o Yusek Claire Castro, yung ibig sabihin po ni VP Sara, mga kabida, garbage in and garbage out. So, yan. So, ang tanong po dito, hanggang kailan po yung sagutan, matatapos, mga kabida, between the Vice President and ito si Palace Press Officer, mga kabida, na si Undersecretary Claire Castro. Kasi hindi din magpaawat po itong si Yusek Castro, lumalaban. Okay? Lumalaban at palaban po, mga kabida. Buti na lang, hindi naitanong po, mga kabida, kay Vice President Sara Duterte yung sinabi at fake news ni Undersecretary Castro patungkol doon sa pangako daw ni Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibababa yung presyo po ng bigas hanggang 7 pesos. Meaning, magkakaroon na lang daw ng 7 pesos na presyo ng bigas per kilo, during his term as President of the Republic of the Philippines, which sa aking paniniwala at intindi po, mga kabida, dun po sa sinabi po ng dating Pangulo, misquoted po yun. Hindi yun ang sinabi po ng dating Pangulo, parang na-twist po ni Yusek Claire Castro po yung kanya sinabi. Ang totoong sinabi po ng dating Pangulo, na pwede niyang ibaba sa 7 pesos yung presyo po ng bigas per kilo. Hindi niya sinabi na gawing 7 pesos per kilo yung presyo po ng bigas, mga kabida. Magkaiba yung ibababa at saka gawing 7 pesos per kilo yung presyo po ng bigas, mga kabida. Yun yung ang hindi medyo na-gets ni Yusek Castro. Parang lumabas po doon na fake news ito si Undersecretary Castro dito sa kanya vlog, mga kabida. Kung saan po ay binatikos niya itong si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang pangako na gagawing 7 pesos na lang daw ang kilo po ng bigas
during his term as President of the Republic of the Philippines. Kung nabanggit lang yon ni VP Sara po, mga kabida, ay, patay kang bata ka, ano? Okay? Hindi talaga titigilan, ano? Ni VP Sara ito hong si Undersecretary Claire Castro po, no?